halimbawa dito ay isang butil ng mais. Ang isang butil ng mais ay ilalagay dito upang magiging siya at maging pino na maaari natin kainin at gawing bigas. Familiar ba kayo sa bigas ng mais? Naiintindihan lamang ba? Ngayon, sa literal na pagpapakahulugan, isa lamang itong hilingan. Ngunit ano pa nga ba ang malawak na perspektiba ukol sa hilingan ito? Sa karaniwan o sa pang-araw-araw na gawain, ginagamit ito, lalo na sa sinunang ito. Nilagay dito ang butil ng mais. Kaya dito, kagaya ng nakita ninyo kanina na hindi. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito sa ibang perspektiba? Ang pagpapaikot nito at ang paghuhulog nito ng bigas o butil ng mais ay katulad sa paglalapat o pagsasagawa ng guro sa kanyang pagtataya. Upang ang isang mag-aaral ay makapag-iskis ng kanilang kasigdahan at ingit na kanilang kakayahan, upang makapaglabas ang mga mag-aaral ng maraming kakayahan, liglig na perspektiba at makapagbagtas ang kanilang isip sa linliman ng imahinasyon. At ang tinutukoy ko ngayon na pagtataya ay walang iba kundi ang ayan ang psychometric assessment. Ang psychometric assessment ay isang pagtataya na kung saan hindi na ang critical na pag-isip ng mga mag-aaral at dulot na rin ito ay makapagpasan ang isang estudyante o makapagbukas ng mabigat na suliranin na kanyang dinadala. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aming tatalakayin sa umaga ito ay ang psychometric assessment. Pero bago ang lahat, kami nga pala ang pagkatatlo. Ako si Shermaine Rudao. Ako si Liza Mendy Ignacio. At ako naman si Ginaldana. At ako naman si Danica M. Calusari. At ako naman si Abigail Tiboyha. At ngayon, upang mas mapalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa psychometric assessment, ay babahagyan namin kayo ng mga halimbawa. Ngayon, batid kong alam niyo na kung ano nga ba ang ibig sabihin ng psychometric assessment. Ngayon, talakayin naman natin ang mga halimbawa nito. Unang-una ay ang pagtagni-tagni ng mga opera sa larawan. Paano nga ba ito? Makinig at manood. Ngayon, may ibibigay ang mga larawan sa inyo. At ang gagawin niyo lang ay ang buo nito. Ngayon, ipagpalagay natin na natapos niyo na ang buuin ang mga larawan. Ito na ang kanyang itsura. Ganoon lamang kadali ang pagtagni-tagni ng mga opera sa larawan. Sa pamamagitan ng pagbuo ay nagagamit natin at nahasa ang ating mga kamay at isipan at nagagamit sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa, ang pagdadala ng realya o real objects. Meron ako ditong dalang isang bagay. Ito ay maliit na kwadrino. Sa pamamagitan ng pagdadala ng realya o real objects sa pagtataya, mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang magiging topiko o mga katanungan. Mas mapapadali ang pagtuturo, komunikasyon, at iba pa. At ang pangatlong halimbawa ng psychometric assessment ay ang pagpapabuo ng kwento batay sa larawan. Ito ay isang uri ng projected test na kung saan ay ginagamit upang alamin ang mga salubing, damdamin at pananaw ng mga estudyante. Sa pagsusuri ito, pinapakita sa mga estudyante ang isang larawan at hinihiling
lamang ay ilan sa mga halimbawa o katas ng psychometric assessment. Alam kong natikman na ninyo ang laman ng pagtataya nito. Kaya bago kami magtatapos, ay iiwanan muna namin kayo ng balagtasan o ito'y dulang patula. Kaya't nais ko'y kayo'y maging Marisol o sunflower na hindi lumulumpat ang inyong mga tingin sa amin sa pagtanaw ng silang na aming dinadala. Sa gitna ng malawak na talampas ay may naghaharing ilog na nilalaruan ng ganda at alindog. Puno ng kabusilakan at kasigla-siglang lagaslas ng tubig. May bahaging parang hinigop ang tuyo, ngunit sa kabila ng lahat ay nangingibabaw pa rin ang kabuuang ingay na parang mga diwatang nagsasaliwan sa tempo ng buses. Ang naturang ilog ay nahahati sa 3 bahagi. May malalim na tubig at may mababaw na tubig. Ang panghuli muntik nang matuyo at pinamamalagian ng palalong putik. Ang bahaging ito'y may isang isda na nanghihina at uhaw na uhaw sa busilak na tubig. Agad itong nilagaslasan at siningawan ng dulog ng tubig. Sa banayan ng yakap, ako'y nauuhaw. Gutom sa dalaw at ibig tumampisaw. Sa kanlong ng iyong katamis-tamisang gina, nang makita pa ang nalalabing araw. O isda, tanggapin mo yaring pagkalinga. Tubig na mababaw ngayon'y walang sigla, at ang dalang ko'y naging mapaitluha. Lumalagasal, bumigat sa iyong pagkabata. Lumangoy ka sa akin, ako'y handang magkaliskis na may nagpis na halo. Hasang ng balwalang halian, iyahatid paglanong sa kasinayan. O isda, pagkatikim ang aking alaman, malalim na tubig, langit na tahanan, sa kailalim ay parang nagbakan, iyong paraiso sa buhay ko. Lumipat ka sa akin, at iyong nilibutin, ang lawa ko handog, kapalit ng hilig. Pagkatanggal mo na, ika'y inaaningin, kung magbabago sa piling ilalim. At sino ang tubig na liligwak sa akin, isna'y inuutong upang ako sa ilalim. Diya't kung siya'y nilituhin, at ang landas niya'y iyo'y mamantatin. Ang babaw na tubig, ipapaulan. Ang bulubok sa kanya'y may pagkilig. Ngunit sadyang inukit sa ina kalikasan, katangian mo'y anino sa kanyang pagsipa. Kung di rin lamang kayo magkasundo, mabuti pang lahat buto ko'y matuyo, kaysa mabubuklod ang buhay kung kayo, at tuwaring marangnos na mag-iibahin. Nagdas na ang kaliskis ng hasang. At ang magtukoy nilansid ng kulang. Mas mabuti pa lamang na ako'y magsasabuhan. Ang kaliskis ko'y dulot ninyo'y kamandag o kamatayan. O isda! Isda! Natapos ang tunggalian ng sakali ng lumbay ang isda. Kinulong ng tahimik ang nagsalimbayang sigla ng tubig. Ang mababaw na tubig sa ilog ay lumalagaslas na walang ingay na daig pa ang kiming sa kalawakan. Samantala, ang isang tubig na malalim ay naging parang sementadong libingan ng daig. Ngayon, ang aming ipinapakita na balagtasan kung may halong lang patula ay hindi lamang tumatalakay sa pag-ibig, kundi ito ay satirikong dula. Ang ibig sabihin ng satiriko
ay may pinatutungkulan na bagay o mga pangyayari o tinutuligsa upang makita kung ano ang katotohanan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang malawak pang kahulugan ng aming ginawa kanina. Ako kanina na gumanap na isda ay katulad sa mag-aaral. Samantala, ang dalawa na siyang malalim at mababaw na tubig ay katulad sa malalim na pagtataya at mababaw na pagtataya. Kung bibigyan natin ng halimbawa ang mababaw na pagtataya, katulad lamang ng enumeration, multiple choice, at iba pa. Samantala, ang malalim na tubig o malalim na pagtataya ay siya na rin ibinahagi namin sa inyo ngayon na psychometric assessment. At ngayon, ano nga ba ang dahilan ng kanilang pagtatalo? Yan ang mas puso ng aming ginawa o balagtasan. Ang kanilang pagtatalo ay tulad sa pagtatalo o hindi balanse o hindi pantay-pantay na pagtataya ng isang guro. May mga ilan pa ng mga guro na kahit nagtataya sila ay hindi nila iniisip ang kakayahan ng mga mag-aaral. Taya lang sila ng taya, ngunit walang nagagawa kundi nagtataob lamang o parang sigwa na nagtataob sa mga mag-aaral at dulot ito ay ang kahinaan. At yan lamang po ang ibabahagi ngayon. Maraming